So ayun, okay KGX, good morning sa inyo lahat. Pero bago natin simulan yung ating video, make sure lang naka-like tayo, subscribe sa YouTube channel natin, and kung gusto nyo i-share, share nyo lang sa mga friends nyo, di ba? Tapos comments, no? Para kasali kayo dun sa raffle natin. Alam nyo na ano yung raffle natin, mga Lodi. So malapit na yon. So nasa ilan na ba tayo? Ilang subscribers na ba tayo, mga idol? Check lang muna natin bago tayo pumunta. So 4,083, 830. So 120 ano na lang. Ilan na lang ba? 33, 170. 170 na lang mga lodi. Okay, so check natin tong graph na to mga lods ha. So far BTC 70,706. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kahapon, no? Kapag natapos yung graph na to, tong area na yan, di ba? Natapos ang candle, tapos nandirito, hindi dito sa loob, lilipad yan. So far, good naman. Lumipad naman tayo. Tama? So lumipad tayo hanggang 71,500. Okay? 71,000 ang nilipad niyan, 500. Pero, tulad ng sinabi ko ulit, mga Lodi, sabi ko napakabigat na resistance yan, 71,200 to 71,300. Kung yan, itong candle again and again and again, no? Natapos mga Lodi dito sa loob na to, no? Possible lumipad ulit. Tulad ng sinabi ko dito, possible. Ngayon dito, kung makikita nyo hindi pa natatapos yan mga Lodi, lumilipad, pwede na kayo mag-take profit, di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo kapon, yung half, i-profit nyo na, di ba? So ngayon, kung hindi mo pin-profit yan, problema mo na yon mga Lods, no? Kasi ako, ang next kong hihintayin dyan, yung 71,000, ay yung 72,000. Kung pumalo yan ng 71,500 kagabi, nag-take profit na ako. Okay? Pero may tanong, KGX, bakit may nakabukas ka? Si ETH yan. Bakit nakabukas yung ETH ko ngayon? Kasi naniniwala ako na after 2 months, baka lumipad ang ETH. Bakit? Kasi ETH spot ETF na. Okay? Approval. No, yung parang spot Bitcoin, no? ETF, no, approval. So, kailan mangyayari yan? I think after 2 months. So, napakababa lang naman ang margin ko dito, 69 USD lang, no? Tapos naka times 15 ako para kahit bumagsak, hindi makaka-recover. Okay? So, ngayon, saan papunta ang market, no? So far, kung makikita nyo, nandirito siya ngayon. Ang laki rin ng binaba niya from 71.5 to ilan? 672. Pero syempre, tulad ng sinabi ko, may ganyan talaga, no? Minsan nangyayari yan. Minsan, bumababa muna, kumukuha muna sa ilalim, and then possible, bigyan lumipad. Now, kung ako yung tatanungin, best time ba mag-short? Best time ba mag-long ngayon? Ako, for me, no? Yes, best time for me na pumasok muna sa long na 70,668. Okay? Bakit best time? Kasi yung mismong resistance natin dito sa ere, no? Break na to eh. No, possible bumababa lang yan tapos biglang lumilipad. Pero tulad ng sinabi ko, hindi yun financial advice, mga Lodi. Nasa inyo yun, money nyo, rules nyo. Okay? Money nyo, rules nyo. Okay? So ngayon, bakit ko nasabi na long? Siyempre, una, yung resistance natin. Okay? Na good, na na-break. Pangalawa, syempre, kapag pupunta ka ngayon sa monthly candle, pwede tayo pumunta ng weekly candle. Okay, weekly candle, kung mapapansin natin, so ito yung, March 4, second week, third week, fourth week ng March. Okay, ito yung pinaka fourth week ng March natin. Itong area na to. Okay, 2021. So kung makikita nyo sa history, mga Lodi, yan, ito siya. Ito siyang area na to. Ayan, March 29. So, 29 ngayon, di ba? Ayan siya. Okay? So, may isang candle daw na possible na pagpasok ng first week, lumipad. Di ba? So, Bitcoin halving, 24 days. So, after nyan, panigurado, possible kung lilipad dyan, April 1 o first week ng April, lilipad pa rin. And then, second week ng April, possible lumipad, mga idol. Makuha yung 76 and then biglang bumaba ng konti. Okay? So, pero dalawa yan, no? Sabi nga natin, kung titingnan natin yung monthly candle, no? Titingnan natin yung monthly candle, mga Lods, no? Pupunta naman tayo sa monthly candle. So, ang pinagkaiba ngayon, no?
meron siyang 7 candles na green. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 7 candles na green, no, hindi pa nangyayari yan. Ngayon pa lang nangyari yung 7 candles na green. So, ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng history na meron ng 7 candles. Okay? Na monthly. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na uptrend. So, ngayon, sakto to. Bitcoin halving. Wala pa sa history na hindi nag-dump ang Bitcoin halving before Bitcoin halving. Bago mag-Bitcoin halving, nagda-dump ang crypto. Okay? Nagda-dump ang BTC. So, ngayon, yun ang question. Magda-dump ba ngayon ang candle sa Bitcoin halving? Diba? Kapag hindi nag-dump yan, mga lodi, no? Pag hindi nag-dump yan, nagbagong history na naman yung ibinigay ni Bitcoin, no? Ngayon nagkaroon ng Bitcoin nagkaroon ng isang history na first time in the history na hindi nag-dump bago mag Bitcoin halving. So, walang nakaka-predict niyan, mga lodi, no? Walang nakaka-predict, pero may technique. Ano yung technique, no? Anong technique para maiwasan mo yung tinatawag na big dump, mga lodi? Dalawa lang yan, no? Papakita ko sa inyo, explain ko sa inyo. Dalawa lang yan. Kaya ka nagsiset ng resistance and support. Tama? Kaya ka nagsiset ng risk management. Tama? So ngayon, kunyari, biglang lumipad dyan. So, lumipad ng todo bigay, no? Make it sure na may risk management ka tulad ng meron ako dito. Okay? So, naka-risk management ako ng 40%. Pagdating sa ETH. No? 40% times 15 pa yan. So, sobrang lalim na yan. Okay? So, sobrang lalim bago ako masunog. Ngayon, para maiwasan mo yung sobrang sunog, kailangan maglagay ka ng support and resistance. So, ngayon, pagka lumipad dyan, kuha ka ulit ng isang support. Doon ka ngayon magtitipi. Okay? Para hindi mo makuha yung big dump na inaabangan nila pagdating ng April. Dahil daw sinabi nila, pag may Bitcoin halving, nagda-dump ang crypto. Yun ang gagawin mo ngayon. Bakit mo hahayaan na masunog ka, di ba? Paniwalaan mo yung sarili mong TA. Paniwalaan mo yung sarili mong TA, pero dapat meron kang risk management. So ito, possible ito yung first week. So sabi nila lilipad, di ba? Pero hindi tayo bumabase diyan, no? Kaya tayo may support and resistance. Guide lang natin to, mga lods, no? So guide lang natin to. Once na lumipad diyan, okay, bababa pala ulit yan. Tapos pagpunta dito sa area na to, dito siya magi-start, no? Pag nag-start siya diyan, possible pala lumipad yan. Or possible muna bumaba bago lumipad, tapos biglang babagsak. Tapos next, lilipad ulit siya, tapos matatapos yung week, dadump na siya. After mag-dump ng week, lilipad na ulit, tapos dediretso pababa na. Pag ganun. Tapos pagdating pala ng August, doon mag-i-start ang lipad ulit. Yun yung nakikita natin. Pero guide lang natin yan. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, Bitcoin charting ng 2021 and 2024 are same. Ibig sabihin, history repeat. Okay? So yun yung napapansin ko. Kaya, syempre, magkakaiba tayo ng analysis, okay? Magkakaiba tayo ng analysis, pero kung mapapansin nyo, sa ngayon, hindi ko sinasabing tama tayo, pero ang ganda naman ng call natin, di ba? Ang ganda ng call natin, ang ganda ng set natin ng resistance. Etong mga ginagawa kong graph, gawa ko lang yan, pero kung titingnan nyo, sumasakto naman sa lipunan. Sumasakto, eh. So, ito, kung mapapansin nyo, rejected dito, kaya bumagsak. So, retest ang nangyayari, so possible, bumaba pa yan, no? Kung bumaba pa yan, tapos biglang balay natin, biglang lumipad, no? And then syempre Friday ngayon magko-close ang market. Tingnan natin kung makakapag-trade ang mga whales, no? Pero ako naka-steady lang ako sa ETH. ETH naka-long position ako diyan. Yun yung gagawin ko hanggang sa yan, kumbaga sabi ko nga sa inyo, 50% eh. So naka 50% ako dito. Cut loss. Sunog kung sunog yan kasi gusto kong tingnan kung possible lumipad to pagdating ng ETF, no? Yung approval. Kasi ang Bitcoin, alam nyo ba, no, nung na-approve yan, no? Sipin nyo 42. O ngayon ilan na? 70. 'Di ba? Nag-73 pa yan, 'di ba? So yun yung sa akin, kumbaga tinitingnan ko kasi syempre kapag pumasok yan sa BlackRock na naman, ang dami na naman bibili. Example, ayan, just in, no? BlackRock CEO Larry Fink,
says their spot Bitcoin ETF is the fastest growing ETF in the history of ETFs. No? Every day, hindi sila bullish eh. Alam mo yon? Hindi sila bullish. Alam mo kung bakit? 4,000 Bitcoin yung binibili nila. Grabe, di ba? Hindi sila bullish. Lagay lang yon, di ba? Pero hindi. Ano lang yan, ha? Reverse, no? So, bullish sila masyado. Sobrang dami. At hindi papayagan ng BlackRock na biglang lumusong yan sa ilalim. Pero syempre, para silang Binance din, no? Buy and sell din naman yan. So, matatalino yan, no? So, mga whales yung mga yan. Pag yan ang nagbenta, automatic, no? Magdadump yan, mga lodi. Kaya yun yung isa sa inaabangan natin lahat. Yung sinasawag natin na big dump, no? Pag after ng bull market, no? For me, ang bull market, I think 2025 pa yan first quarter. No, magkakaroon ng mga dumps, no, tapos biglang lilipad. Yan. Parang ganoon sa akin yun lang yung tingin ko. Kasi kung susundin natin yung history na every 4 years, syempre 2025 yun, di ba? Kape. So, new history yung nangyayari ngayon kasi nakuha na yung all-time high. Okay? So, ngayon, namilipad ang Bitcoin ng pakonti-konti. Okay, ano pa yung pwede nating i-news? O, ayan. Breaking news, spot Bitcoin ETF inflow yesterday was 418 million, no? Diba? Kita nyo naman yan. Tapos, ito naman, only 21 days left, Bitcoin bull market officially start. Bitcoin bull market officially start. After 21, no? Will go so much higher. You have no clue, no? Will go so much higher. Wala daw nakakapag-clue kung gaano kataas ang lilipad ni Bitcoin, mga lodi. And then, sa Bitcoin Magazine naman, spot Bitcoin ETF, both. 3,535 BTC yesterday while miners only produce 850 BTC. Oh, kita nyo? 'Di ba? Masyadong bullish ang BlackRock dito at sabi ko nga sa inyo, sobrang bilis ng lipad ng Bitcoin ngayon. Kung tatanungin niyo ako lahat kung kailangan na bang pumasok ulit dito sa Bitcoin, for me, nasa inyo yan. Tulad ng sinasabi ko sa inyo lagi, hindi ko kayo hihikayatin pumasok, you know? Yung mga papasok lang, yung mga may gusto, yung mga buwan loob, yung mga risk taker, ayan, yan lang yung ating papayagan, no, na pumasok dahil buo loob nila kasi gusto nilang kung masunog sila, wala silang pakialam, di sila may stress. Pero kung ikaw last money mo, no, wag mong ipasok dahil una sa lahat napakabilis ng buy and sell dito, no? Yung galaw ng market dito sobrang bilis at baka hindi mo kayanin, no? Baka ito pa yung ika-stress mo ng tuluyan. So far, ito naman tayo ngayon. Ang binibreak lang natin dito is yung 71,200, no? 71,200 or 300 na dapat nandito sa loob yung candle, mga lodi. Okay? So yun yung sa akin, yun yung sa akin. At kung meron kayong mga ibang news or comments, no, comment lang kayo doon sa comment section natin. Pag-usapan natin doon kasi pag nakakabasa ako nung may mga analysis, wala, tinatandaan ko yun, no, kasi learnings yun di ba? Lahat ng sinasabi niyo doon sa comment, learnings yun. Kumbaga kinukuha ko lahat yun. Pag negative, syempre nilalabas ko sa kabilang tenga. Pag positive, ina-absorb ko yun, mga lodi, no? Yun lang sa ngayon, KGX, at good morning sa lahat, no? So, sobrang traffic dito sa Zambales. Ang EDSA lumipat na yata dito, no? Kumbaga, meron niyang kataga ngayon dito, meron na nabuong salita, Nandito, nasa Zambales na ba ang buong Luzon? Ang dami, sobrang dami, no? So, good luck sa mga nagbabakasyon. Ingat kayo sa pag-uwi at i-enjoy nyo yung vacation, no? Para at least anti-stress naman yan kahit papaano, di ba? Saludo.